Welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-reloan. At etong ang loan application na to ay napanood ko lang din at nakapagbasa-basa na ako ng review tungkol dito. At sabi nga ay 30 pesos lang yung magiging service fee at mabilis lang daw ditong mag-apply. So kung 2,000 yung ma-offer sa atin dito, ay mababawasan lang daw to ng 30 pesos. So okay na, 'di ba? Kasi 30 pesos lang yun. Unlike sa iba, na 500 pataas yung ikinakaltas. So, kaya naman nahook ako dito. At ang pangalan nga nitong loan application na to ay Peso Bridge Loan Services PH. At ito nga ay naka-under kay Peso 101 Lending Service Incorporation. Ito ang loan application na to mga ka-reloan ay na-release lang noong May 20, 2026. So, sobrang fresh pa din at 5,000 pa lang yung nakakapag-downloads nito. Na-excite ako, sana nga ay ma-offeran niya rin tayo ng ganun at sana nga 30 pesos lang din talaga yung magiging kaltas nito o yung magiging service. At syempre mga ka-reloan, una na nga natin tinignan kung ito ba ay SEC registered at check naman po siya dyan. Naka-under nga siya kay Peso 101 Lending Services Inc. Meron silang SEC number and meron din silang CA number. And kung CIC compliant naman ang pag-uusapan natin mga ka-reloan ay wala akong makitang malinaw na datos kung sila ba ay nagsusumite ng report sa CIC. Sabi niya pa nga dito mga ka-reloan ay simple to apply lang din daw and clear and transparent terms daw ito. So sana nga ay makita natin yung pagiging transparent nito. At syempre, pagka-download natin dyan mga ka-reloan, alam nyo naman, permission authorized, yung lalabas. At syempre, kailangan natin yung i-agree. Pagkatapos nun ay eto na yung lalabas, yung kanilang pinaka-homepage, Pera Bridge. So, di ba kapag sinabi nating bridge ay tulay? So, sana maging tulay nga ito sa mga pangangailangan natin. Tulay na makakatulong kaya ito sa atin. Baka naman putol sa gitna itong tulay na to mga ka-reloan. At dito nga mga ka-reloan, meron siyang dalawa na pinakitang product. Meron ditong Flexi Credit and meron ditong Smart Loan. So, parehas naman sila ng ino-offer na tig 1,000 up to 50,000. At nakalagay nga dito ay 91 hanggang 360 days at 0.05% interest rate nga lang daw. Syempre, ayan, itry na natin si Flexi Credit. I-apply now na natin yan. At pagka-click nga natin nun, eto nahihingi na yung ating contact number. So, napakahalaga talaga mga ka-reloan na kailangan laging active yung ating number para masendan niya na tayo ng verification code. And tapos, may lumabas dito mga ka-reloan na to improve your application success rate, please ensure to authorize the application usage permission. So, kailangan daw natin tong i-open sa ating settings. Pero nag-cancel ako at nag-proceed naman siya. Pagkatapos nga dito mga ka-reloan, ang unang-una nating sasagutan ay etong ID authentication nila. At yung mga ID na pwedeng ipasa sa kanya ay UMID, Passport, Driving License, SSS, PRC, Postal ID, National ID, and Electronic na National ID, GSIS, at saka PhilHealth ID. Then, syempre, dun lang tayo sa National ID. And after nga nun ay picturean yung harap at likod ng ating ID. Then, sa baba nga nun ay document ID number. I-fill in daw natin yun. Tapos, i-continue na natin. Then, ito na tayo sa may general information job category. Sa job category niya, mga ka-reloan, pwede nga ditong housewife, pwedeng student, pwedeng unemployed. So, housewife lang ako. Syempre. Dito sa general information niya, mga ka-reloan, educational background, marriage status, credit card numbers, children numbers, type of property ownership, household address, full home address, email nyo, tapos eto naman ay optional, yung Facebook, yung Viber. Optional na lang yan, kaya hindi na ako dyan naglagay. For my safety na. Ayan, i-continue na natin yan mga ka-reloan at susunod na nga itong contact person. At mga ka-reloan, dalawa lang. Hingin niya ditong contact person na magdadirect din sa ating contact list. Pagkatapos nun, i-continue na natin yan at magkakaroon na nga tayo ng facial recognition. Then, submit na natin yan. At after nun, mga ka-reloan, ayaw na niyang magpa-screenshot. Siyempre, girls daw tayo, pinicturean natin. So, ito po yung sinabi niya doon. And disclaimer lang mga ka-reloan, ito pong video natin ay for educational purposes lamang po. Honest review. Hindi po tayo nagpo-promote, hindi po tayo agent, hindi po tayo naninira. So, pawang
honest review and personal opinion ko lang din ang ibabahagi ko sa inyo habang tayo ay nag-a-apply dito. And nasa sa inyo pa rin naman ang 100% na pagpapasya kung meron kayong gustong subukan sa mga ito. Pagkatapos nga ng facial recognition mga Carlone, na-opera na tayo dito ng 2,000 pesos. 2,000 pesos po yung na-offer niya sa atin dito, yes. At ayan yung loan amount ay hanggang 32,000 daw pero hindi naman yan lumalakad. So meron daw siyang loan term na 187 days at 6 term daw ito. Tas ayoko pa nga sana ng 2,000 kaya parang medyo natatakot ako ditong i-confirm kasi baka kapag kinonfirm ko to ay mag-auto up, ayun na, yung papasok na ganun, submitted na. Pero ayun, nung kinonfirm ko naman siya ang lumabas is the maximum amount you can borrow is up to 2,000 nga daw. Pero pwede rin daw nating hiramin ay 1,000 lang. So pinili ko yung 1,000 and then tsaka ulit ako nag-confirm. Tapos lumabas naman yung order confirmation. So eto naman po yung okay dito kay Perabridge. Hindi naman po siya nagdire-diretso. Once na kinonfirm mo siya, hindi pa naman siya dire-diretso. Ayan, loan amount natin is 1,000 pesos. Loan term natin ay 187 days. At etong service fee niya ay 330 pesos. So, nasaan yung 30 pesos dito? Nadagdagan tayo ng isang 3. Pero kasi dun mga Carlos, sa nabalitaan ko ng isa ay 30 pesos lang daw to. So, dito nga natin mapapatunayan talaga na iba-iba rin po talaga yung ino-offer sa atin ng mga loan application na to. So, posible na sa kanila ay 30 pesos lang yung service fee at sa akin ay iba. So, ito nga, 330 pesos. So, ayun, parang gumuho yung aking nunda. Char. At dahil 330 pesos nga, nag-alangan na ako dito mga Carlone. At ito yung kanilang 6 na term na sinasabi. So, yung unang pagbabayad daw natin ay sa August 1. Ngayon po ay July 26. So, 7 days lang po ang kailangan nating bayaran ay 1,076. At kung iisipin mo, 76 pesos lang yung kikitain nila sa 1,000. Mali po. Hindi po dahil may kaltas po tayong 330 pesos dito. So, bali nasa 400. Halos kalahati. At yung principal nga ng 1,000 ay 995 at yung interest daw ay 81 pesos lang. So, yung pangalawang term ay sa August 31 na. Yung pangatlong term ay sa September. Yung pang-apat na term ay October. Pang-limang term ay sa November. Pang-anim na term ay sa January. So, lumagpas pa siya sa December para makumpleto yung 187 days na sinasabi niya. Pero panay piso lang naman yung babayaran mo doon. At sabi nga niya, kung nabayaran mo na yung first installment mo sa August 1, ay wala ka nang babayaran. Kasi bayad ka na. Wala na lang yun. Wala na lang yung mga sumunod na yun. Piso. Ano ba yun? Kapag pinindot mo nga mga Carlone yung service fee na 330 pesos, doon lalabas kung ano-ano ba yung 330 na yun. So, meron siyang technical service fee, 0. Meron siyang account management fees na 155 at meron siyang credit assessment fees na 175. So, ang may issue lang daw sa ating amount ay 670 pesos. So, mga Carlone, hindi ko po ito itinuloy. Not recommended po ito para sa akin kasi sobrang laki po ng tutubuin niya sa atin within 7 days halos kalahati ng 1,000 pesos. Pero, nasa sa inyo nga kung gusto nyo tumuloy dito at kung gusto nyo tumuloy, meron ditong withdrawal account, meron siyang sa e-wallet niyan, GCash, Maya, tsaka GrabPay. So, ako hindi na ako naglagay dyan dahil hindi ko na siya kinonfirm, hindi ko na tinignan kung ma-approve ako sa 1,000 pesos dahil ayoko nga, dahil malaki nga. Para sa akin, hindi yun makatarungan. Ayan mga Carlone, kung kukumputin natin yan, ang natanggap lang natin ay 670 para mas maging malinaw sa inyo. At ang babayaran natin ay 1,076. Ang tinubo niya agad sa atin ay 406 sa loob lang ng 7 days. At ang interest rate nga po nun ay 60.60%. So, bigyan niyo ulit ako ng rason kung bakit ko ito itutuloy. Kahit matindi, mga Carlone yung pangangailangan nyo, mag-isip kayo mabuti dito, think twice, thrice, kahit ilan pang pag-iisip bago kayo mag-confirm sa mga ganitong klaseng loan terms. Pero kasi, syempre mga Carlone, kapag nag-confirm ka dyan, ibig sabihin pumapayag ka, lalo na inilatag naman nila sa atin ito ng buo at malinaw. Ang average interest per day niya ay 58 pesos. Tingnan mo yon, 670 lang ang natanggap mo, tapos 58 pesos yung tubo nito araw-araw.
At ang interest rate per day nito ay 8.66. Kahit nga yung point niya, ang laki eh. So, bakit may gagrab itong 8.66? So, yun lang mga karilong. Sabi na nga ba ay putol ang tulay na to? Putol ang Pera Bridge. Hindi tayo makakatawid dito. So, yun lang po ang tungkol dito kay Pera Bridge. Kung nakatulong sa inyo itong loan application review natin ay please like and i-share nyo na din. At sa comment section natin ay mag-share na kayo ng inyong experience dito kay Pera Bridge. Magkano yung na-offer sa inyo? Magkano service fee sa inyo? 30 pesos din ba? O kagaya sa akin na 330 pesos? At kapag nakita nyo ganyan yung terms niya, ay tatanggapin nyo ba o hindi? So, yun lang mga ka-reloan. Sana ay nakasubscribe ka na dyan para sa ating mga susunod pang loan application review, real talks, and warnings. And hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. So, thank you so much for watching and God bless you all. Sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system. Bye! Eto nga pala yung gamit natin na microphone, mga ka-reloan. Ayan, nandyan yan palagi sa ating description box. I-check out nyo na. And kung meron kayong gustong i-check out sa Orange app, i-click nyo lang din yung link ko at dyan kayo mag-search lang. Bye!